Oh, kumusta kayo? May kwento ako sa inyo ngayon. Isang kwento tungkol sa isang matapang na bayani, isang super importanteng karatula at isang desisyon na kailangan nating lahat gawin. Handa na ba kayo? Tara! Okay, so unahin natin ang bida sa kwento natin. Ang pangalan niya ay si Propeta Elijah. Nabuhay siya, alam nyo, matagal na panahon na. At nung panahon niya, grabe, ang mga tao para silang nalilito, hindi nila alam kung aling daan ba ang dapat nilang tahakin. So yun ang misyon ni Elijah, tulungan silang mahanap ang tamang direksyon. At ito, pakinggan nyo to, ito yung malakas na tanong ni Elijah sa kanila. Sabi niya, hanggang kailan kayo mag-aalangan sa dalawang magkaibang opinyon? Kung ang Panginoon ng Diyos, sumunod kayo sa Kanya, ngunit kung si Baal, siya ang sundin ninyo. Wow! Grabe, no? Nakita niya kasi na parang hindi sila makapamili. Para siyang nagsasabi, hoy, pumili na kayo ng tamang daan at doon kayo manindigan. Alam nyo, para yung treasure hunt, di ba? Kung gusto mo mahanap yung kayamanan, kailangan mo ng mapa. Well, ganun na ganun din. Binigyan tayo ng Diyos ng parang isang mapa, isang gabay, para matulungan tayong mahanap hindi lang basta kayamanan, kundi ang tunay na kaligayahan sa buhay. Okay? So ngayon, dito nagiging interesting. Paano nga ba gumagana tong gabay na to? Isipin niyo na lang para siyang isang higanting karatula sa gitna ng daan ng buhay natin. Teka, tanong ko lang sa'yo. Naranasan mo na ba yung maligaw ka? Yung hindi mo alam kung saan ka pupunta at kailangan mo ng direksyon? Di ba ang laking tulong kapag may nakita kang sign o karatula? Ganun na ganun din kahalaga ang gabay sa buhay natin. Kaya pag sinabing batas ng Diyos, wag nating isipin na puro bawal to, bawal yan. Hindi. Actually, ito'y isang mapagmahal na gabay. Para siyang karatulang inilagay ng Diyos dyan dahil mahal na mahal niya tayo. Gusto niyang ituro sa atin yung daan papunta sa saya at palayo sa lungkot. Pero syempre, sa bawat magandang kwento, may kontrabida. Dito na nagkakaroon ng twist, may dumating na isang kaaway at may ginawa siyang kalokohan dito sa ating mahalagang karatula. May isang magaling na manlilinlang. Ang gusto niya, maligaw ang lahat ng tao. So anong ginawa niya? Simple lang, pinihit niya, binaluktot niya yung karatula para ituro ito sa maling direksyon. At ang resulta, syempre, nagkagulo, nalito ang lahat. Tingnan nyo to para mas malinaw. Yung tunay na karatula, malino na itinuturo nito ang Sabat. Yon yung espesyal na araw ng pahinga na galing mismo sa Diyos, isang tanda ng koneksyon natin sa Kanya. Pero yung binaluktot na karatula, ayun, itinuturo maman nito yung ibang araw ng pahinga na gawa-gawa lang ng tao. At anong dulot nun? Kalituhan, pagkaligaw mula sa landas ng Diyos. So, ang tanong ngayon, paano na? Paano natin mahahanap yung tunay na daan kung binaluktot na yung karatula? Well, simple lang sagot. Kailangan nating balikan yung pinaka-original na instructions. At ito yung pinaka-importante. Pakinggan nyo to, galing mismo sa salita ng Diyos. Sabi, ang aking mga sabat ay inyong ipangingilin, sapagkat ito'y isang tanda sa pagitan ko at ninyo. Kita nyo, ang Diyos mismo ang nagsabi na ang sabat ay isang tanda, isang sign. Ibig sabihin, ito talaga yung pinakasentro ng karatulang itinayo niya para sa atin. Tingnan natin yung kasaysayan nito. Mula pa lang sa simula, sa paglikha, step 1, pinagpala na ng Diyos yung ikapitong araw. Ginawa niyang espesyal. Then step 2, para sa kanyang bayan, ipinaalala niya ulit yung tungkol sa Sabbath. And step 3, mismong si Jesus, ipinakita niya sa atin kung paano ito mahalin at igalang ng tama. So kitang-kita na mula noon hanggang ngayon, ito talaga yung tamang landas. At para lang malinaw sa lahat ha, hindi dumating si Jesus para tanggalin yung karatula, hindi. Dumating siya para ituro sa atin kung paano ito basahin ng tama. Para siyang nag-clear ng mga alikabok at mga maling sulat na idinagdag ng mga tao para makita natin ulit yung orihinal na direksyon. Okay? So ngayon, baka iniisip mo, anong kinalaman niyan sa akin ngayon? Well, eto na yung punto. Mahalaga tong kwento na to dahil yung tapang ni Elijah, kailangan din natin yan na yun. Isipin nyo, katulad nung panahon ni Elijah, yung mundo natin ngayon puno rin ng mga nakakalito at binaluktot na mga karatula. Araw-araw, may mga pagpili tayong ginagawa.
Susundin ba natin kung anong sinasabi ng karamihan o maninindigan tayo para sa kung ano talaga ang totoo? At ito yung isa sa mga paborito kong parte ng kwento. Alam nyo, sa gitna ng lahat, pakiramdam ni Elijah, nag-iisa na lang siya. Pero sinabi sa kanya ng Diyos na mayroon pang 7,000 na hindi sumunod sa maling landas. Ang galing, di ba? Ibig sabihin, kahit pakiramdam mong mag-isa ka sa paninindigan mo, hindi ka nag-iisa. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging matapang sa panahon ngayon? Simple lang. Una, yung pagpili sa paraan ng Diyos kahit hindi ito popular. Pangalawa, yung mas mahal mo yung katotohanan kesa sa papuri ng ibang tao. Pangatlo, yung handa kang manindigan para sa tama, gaya ni Elijah. At pang-apat at pinakaimportante, yung pagtitiwala na hindi ka nag-iisa. At dito na tayo sa dulo ng ating pag-uusap. Naiwan sa atin ang isang tanong. Sa isang mundong puno ng mga nakakalito at binaluktot na karatula, paano ka magiging sapat na matapang para hanapin at sundan ang tunay na landas?